meron ako dito ito yung cane na pang test ng CO2. Ayan, so sa ngayon meron siyang 1,000, yan, lalaro sa 1,077 yung CO2 level dito sa loob ng kotse. So ito ay Toyota Wigo. Doon sa mga ayan, ito yung sensor. Yan, so ito yung pang detect ng carbon. Yan, lagay ko lang muna dyan. So doon sa mga nagdadrive at mabilis antukin sa loob ng sasakyan, so malamang mataas ang CO2 level sa loob ng inyong mga sasakyan. Kasi once na naka-energize yung air conditioning unit, syempre magkakaroon ng or mag-ooperate yung inyong fan, evaporator fan. So normally yung vent doon sa likod, ayan, yung vent dyan sa ilalim, merong vent dyan sa AC para sa outside air. So ito yan, pwedeng recirculated air. Pag in-off natin to, ayan, so merong hangin na papasok galing sa labas. Pero kahit naka-activate to, meron pa ring hangin, hindi siya 100% na natatakpan. So meron pa ring pumapasok na hangin sa loob. Kaya lang problema, yun nga, sobrang taas ng CO2 level sa loob ng sasakyan. So ito yung test ko ngayon. Ayan, umabot na ng 1, 2. Yesterday yung check testing ko, umabot siya ng 3,700 to 4,000 ppm yung amount ng CO2 sa loob ng sasakyan. Kaya wala pang 5 minutes, nakakaantok na. Pwede ka nang maaksidente kapag inaantok sa loob. Ayan, meron ng 1,3. Sana hindi lang umabot ng 2,500, kasi pag more than 2,500 to 2,800, critical na yon. So ibig sabihin mataas na rin yung level, or alarming na, mataas na rin yung level ng carbon sa loob ng sasakyan. Ayan, so i-test pa natin. Bali meron siyang 15 test. So sa ngayon naka-activate or naka-on yung AC para umandar yung fan. Ayan, so ito yung sensor para ma-detect natin yung CO2 level. Ayan, so sobrang delikado kasi ng CO2 kung sobrang lang taas, kasi pwede tayo mag-collapse, and then syempre pwede tayo ma-aksidente. Hindi lang basta aksidente. So once na expose tayo ng sobrang taas sa CO2, syempre apektuhan yung ating katawan or ating nervous system. So yun, tumataas pa rin. So meron na tayong 8 minutes. Ayan, meron na tayong 8 minutes na nagte-test. So kung mabilis ang pagtaas ng carbon, meron na kasi akong mga portion na tinakpan or nire-insulate dito sa loob ng sasakyan para ma-minimize yung pasok ng carbon. Ayan. So ibig sabihin yung usok na nanggagaling dun sa exhaust pipe, may tendency na pumapasok dito sa loob ng sasakyan kung hindi maganda yung insulation or yung mga pagkakasil. Kasi sa mga suspect nga dyan, yung nandun sa aircon vent, yung galing sa labas. Pwede rin doon sa likod, sa may trunk, baka nawala yung mga goma doon sa may spare tire. Nandun pa naman yung pinaka exhaust pipe. So nandun yung mas mataas na concentration ng
CO2. Ayan, yung CO wala naman kasi yung CO mas delikado yun, mas delikado kaysa sa CO2. CO is carbon monoxide, yung CO2 naman yung carbon dioxide. So sa ngayon nasa 1.3. Okay, so tolerable na siya kumpara nung nakarang test ko, tapos wala pa akong nire-re-insulate na portion ng sasakyan. Ay, umabot ng nagme-maintain siya ng 3,700 up to 4,200 yung kanyang carbon sa loob ng kotse. Kaya bilis, saglit lang, talagang hindi mo mapipigilan yung antok. So kailangan talaga ng time to time binubuksan din yung window, bintana, para makapasok yung fresh air and then ma-refresh yung loob ng sasakyan. Pero pag sa mga long travel, so ganun talaga dapat, kailangan binubuksan ng bintana paminsan-minsan para mapalitan yung hangin sa loob ng sasakyan, hindi lang basta recirculated air ang nasa loob. Yan, umabot na ng 1.6, 11 minutes. Okay, sa mga nakaganitong sasakyan, mga naka Toyota Wigo, kung madalas kayong antukin sa loob ng sasakyan, malamang sobrang taas ng CO2 level sa loob once na, lalo na kapag naka-on ng AC or aircon. So itong unit ay ano pa lang to, magto 2 years. So ibig sabihin halos lahat intact pa naman, yung mga insulations wala pang damage, pero yun ay experience kaya kailangan i-check yung CO2 level. Pag mga magagandang sasakyan, okay yung insulation talagang maganda yung insulation. Pag mga ganitong low cost na sasakyan lang, I don't know, pero yun ang experience so kaya kailangan mag-conduct ng test and i-double check lahat ng mga insulation sa paligid ng sasakyan. Alright, so meron ng 12 minutes, 1.7. Yun na yung monitor natin dito. Ayan, so ingat lang sa pagdadrive, syempre sa mga nagmamaneho sa kalsada. 1.6. So kanina umabot ng 1.7, ngayon bumaba siya ng 1.6. Ayan, so safe na safe pa yan kasi ang average outside carbon is mas mababa dyan. So try natin yung remaining 2 minutes sa labas. Okay, so dito tayo nagte-test sa labas. So ito yung sensor, pinaka-sensor ng CO2 tester. Ayan, so mabilis siyang bumaba, nasa 693, 634. Ayan, 649. Ayan, so dito sa labas, ayan, ito yung ating last 30 seconds test. Ayan, 638. Ayan. So sobrang baba dito sa labas. So pag nasa loob ng sasakyan, talagang risky. Alright, so yun lang yung test natin. Ingat.